Ang lesson po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na habang may buhay, may pag-asa. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Magandang Balita Biblia 2005 edition. Yan yung tinatawag nating madalas na Revised Tagalog Popular Version. At sa English naman ay ang New King James Version at may mga gagamitin rin tayong ibang version, lalo na yung ang Bagong Biblia. Meron dyan nakalagay na liban na kung babanggitin. Ang topic po natin mga kapatid ngayon ay hinango natin, yung pamagat natin, hinango natin sa Ecclesiastes 9:4. Isinulat po yan ni Haring Solomon doon sa Matandang Tipan. Ang sabi niya rito mga kapatid, Ecclesiastes 9:4, ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Alam niyo mga kapatid kung bakit natin naisip itong lesson na ito? Kasi kumakailan lamang ay may nagtanong sa atin sa social media, partikular sa YouTube. Yung tanong, eto tanong, Brother, may pag-asa pa kaya ako dahil hindi ako nagtiwala sa Diyos sa buong buhay ko, kaya wala akong natutunan sa buhay? Yan ang tanong. Ngayon, sa pagkaunawa natin doon sa katanungan, yung pag-asa na tinatanong niya, ay ang pag-asa sa harapan ng Diyos. Pag-asa na maligtas pa ang kaluluwa, pag-asa na mabago pa ang buhay na masama, at ito ay may ayon sa kalooban ng Diyos. Ang naging sagot natin dyan, mga kapatid, ay meron, siyempre. Merong pag-asa dahil dyan sa sinasabi ng talatang yan. At ginamit natin yung talatang yan. Ipinakita natin yung talatang yan. Kaya nasabi natin, may pag-asa. Bakit? Nabubuhay ka pa eh. Nagtatanong ka pa nga eh. So, may pag-asa. Dahil sabi dyan, sabi ng talata, ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Habang nabubuhay ang tao, habang may hininga ka pa, habang nagtatanong ka pa, may pag-asa ka pa. Tapos sinundan ni Haring Solomon na ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Common sense yan, di ba? Buhay versus sa patay. Ano mas mainam? Mas mainam yung ano? Mas mainam yung buhay. Kahit aso, kahit tuta na nga lang yan eh. Bagamat ang leon, makapangyarihan sa mga hayop, maharlika yan. Simbolo ng kabagsikan yan at sa kagitingan. Ika nga, kagitingan ba yun? Maharlika yung kanyang simbolo eh. Makapangyarihang hunter o mga ngaso yan. Pero kung patay na yung leon, wala na. So, isinulat ni Solomon yan, hindi para sa aso at hindi rin para sa leon, kundi para sa tao. Na dito pinapakita niya na kahit ikaw, katulad ng leon na nabubuhay, pag namatay ka, tanggal na lahat yan. Tanggal na yung pagiging maharlika mo, tanggal na yung pagiging makapangyarihan mo. Mas mabuti pa sa iyo, yung kahit yung isang taong simple, nabuhay pa, meron pa siya pag-asa. Yung patay kasi wala na, mga kapatid. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay pag-asa tungkol sa kalagayan natin sa harap ng Diyos. Lalong pag namatay na tayo, hindi na natin mababago yan. Pero habang buhay tayo, mababago pa natin yan. Hanggat pinagkakalooban tayo ng Diyos ng lakas at buhay, ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Lalo na kung gusto natin magbago, magbalik loob sa Diyos, mabago ang ating direksyon. Magagawa pa natin yan dahil nabubuhay pa tayo. Pag patay na tayo, hindi na. Alam niyo bakit? Pag namatay tayo, tapos na eh. Ubus na yung pagkakataon eh. Katulad niya sa leon, di ba? Wala na eh. Yung aso, may pag-asa pa eh. Kasi pag namatay tayo, sabi nga rito sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay. Pagkatapos ay ang paghuhukom. Tinakda sa atin na minsang mamatay tayo. Pagkatapos daw ng kamatayan, paghuhukom, ibig sabihin na hatulan na tayo ng Diyos. Bagamat hindi pa yan ang final judgment, pero hindi na mababago yan. Hindi na mababago ang sitwasyon natin. Pag nagdesisyon ng Diyos, pag namatay ka, o sige, doon ka sa parurusahan ka ng habang eternal, ika nga, destruction. Napag-aralan natin na nakaraan. Di ba? Final na yun. Bagamat hindi pa yun yung huling paghuhukom na binabanggit sa Revelation. Pero hindi na mababago ang sitwasyon mo. Hindi totoo yung tradisyon na marami
Naging tradisyon ko rin nung araw yun, na kapag ang tao ay namatay, pwede mo pang ipanalangin ang kanyang kaluluwa para mapatawad siya ng Diyos. Hindi na. Walang ganong aral ng Biblia. Dahil pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Nakita niya mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, huwag tayong pakakasiguro sa araw ng bukas. Hindi natin alam ang mangyayari pagkatapos ng sandaling ito eh. Kaya nga, habang nabubuhay tayo, gawin na natin ang dapat nating gawin. Ihanda na natin ang ating sarili bago dumating yung ating kamatayan. Sabi nga sa Proverbs 27:1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Huwag tayong pakasiguro sa buhay. Nabuhay pa tayo pagkatapos ngayon, di ba? O kaya bukas, baka bukas patay na tayo. Huwag nating isipin na kailangan magawa muna natin ito, magawa natin yan, matupad muna yung mga pangarap natin bago natin asikasuhin yung ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ngayon pa lang, asikasuhin na natin. Sapagkat kung may plano man tayo sa future, hindi tayo nakakasiguro. Baka iniisip na iba, saka na ako maglilingkod. Pagtanda ko na, kapag natupad ko na yung pangarap ko, pag nag-retire na ako, bata pa ako, mag-enjoy muna ako sa buhay ko. Kung may plano tayo sa future, isipin natin, ang buhay natin sobrang rupok. Hindi natin alam kung bukas nga ay mabubuhay pa tayo o hindi. Kaya sabi nga rito sa Santiago, di ba? Sabi niya 4:13, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganung bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Yung tinatawagan niya, yung mga tao na nagpaplano tungkol sa future nila, di ba? Nagpaplano halimbawa na negosyo dyan, titigil kami sa ganung bayan, 1 taon kami ron, mangangalakal kami, magne-negosyo kami, kikita kami ron. Ang sabi ni Santiago, makinig kayo sa akin. Ito yung sinasabi niya tungkol dyan. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Nakita niyo, no? Parang usok lang ang buhay natin. Sobra-sobrang rupok. Masyado marupok ang buhay, mga kapatid. Parang usok. Nakita niyo may usok, no? Hawiin mo lang yan, nawawala na yan. Diyan, ikinumper ni Santiago ang buhay ng tao. Ganyang karupok. Kahit gaano ka pa ka-healthy ngayon. Isa pa kayo, nauuna pa yung mamatay yung taong maingat sa katawan at healthy. Wala makapagsasabi sa atin kung gaano patatagal ang ating buhay dito sa lupa. Kaya naman, huwag nating abusuhin yung sinasabi sa ating main verse. Huwag nating aabusuhin to. Ngunit habang nabubuhay ang tao, di siya dapat mawala ng pag-asa. O, mabuhay pa ako, may pag-asa pa ako. Tama, habang nabubuhay, ay may pag-asa. Subalit, alam mo ba kung mabubuhay ka pa mamaya o kaya bukas? Hindi, di ba? Kaya ang aral ng Biblia tungkol sa paghahanda ng kaligtasan, ito, sabi sa 2 Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. O, dahil di nga natin alam ang bukas eh. Kaya sabi dito, ngayon na. Hindi mamaya, hindi bukas, at mas lalong hindi kapag natupad mo na yung mga pangarap mo. Malayo yun. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. So, yun pa mga kapatid, no? Habang may buhay, may pag-asa, pero huwag tayong pakasiguro sa future. Kaya kumilos tayo ngayon para magbago ng buhay. So, ang sagot sa tanong, may pag-asa. May pag-asa pa ba? Kahit nabuhay ako sa pagkakasala, laliman pa natin na konti yan. Ito pa yung follow-up question dyan, mga kapatid. May pag-asa pa ba ang tao kung sa buong buhay niya ay nabuhay siya sa kasalanan? Number 1 ang sagot, oo, may pag-asa. Dahil buhay ka pa eh. No? So, 2 sagot yan eh. No? Oo. Ay, isa lang pala sagot. Ibig sabihin, isang maiksi at isang mahaba. Oo. May pag-asa pa dahil habang may buhay, may pag-asa. Ang mahabang sagot, ito, yung papaliwanag natin. Bakit natin nasabi na may pag-asa pa? May pag-asa pa tayo sa harapan ng Diyos. Yung pinag-uusapan dito, pag-asa. Kahit yung buong buhay natin na nabuhay tayo sa kasalanan. Bakit natin nasabi na may pag-asa pa? Alam niyo kung bakit natin nasabi? Eto, meron
anim na punto, mga kapatid, ang ipakikita sa atin dito sa ating aralin. Na sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanang nagagawa natin. Ano naging epekto nun sa buhay natin? At bakit natin nasabi na may pag-asa pa ba ang tao kung sa buong buhay niya ay nabuhay siya sa kasalanan? Meron. Sapagkat hindi lang naman isang tao nakaranas niyan. Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo mga tao nakaranas niyan. Tayo mga Kristiyano na ngayon, mananampalataya, naranasan na rin natin yan na tayo nabuhay sa kasalanan. Sapagkat, number 1 point, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat ng tao nagkasala. At ang sabi pa rito, tungkol dyan, number 2 point natin, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala o nagkakasala, ay dinadaya natin ang ating sarili. Dahil sabi ni Apostol 1, sa unang 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Dinadaya, parang niloloko mo ang sarili mo. Kapag hindi mo, pag hindi mo inamin na ikaw ay nagkasala o nagkakasala, isipin nga niyo, ito pa paliwanag sa verse 10, dyan din sa kapitulong yan. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, ginagawa ng tao na sinungaling ang Diyos kapag sinasabi niya na hindi siya nagkakasala. Dahil sinasabi na salita ng Diyos na ang lahat ay nagkasala. Sinabi na salita ng Diyos, lahat nagkasala, tapos sasabihin mo, hindi ka nagkasala. Hindi, wala nga sa iyo ang salita ng Diyos. Wala sa atin ang kanyang salita. Ginagawa pa natin sinungaling ang Diyos. Kaya habang sinasabi ng tao na hindi siya nagkakasala, ay lalo nadadagdagan ang kanyang kasalanan. Dahil sa pagsasabi niyan. Nakita nyo, mga kapatid. Point number 3. Dahil sa kasalanan, ay pagbabayaran natin ito ng kamatayan. Ito na, discuss natin to nung nakaraang linggo lang. At mainam din naman na ma-discuss ulit para paalala ho sa atin. Sa 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan, kabayaran ng kasalanan. Alam mo na, ang babasahin natin. Yung next portion, mamaya, babalikan natin yan. So, ang kamatayan, alam natin kung anong klaseng kamatayan yan. Yung kamatayan tinutukoy dyan, nakabayaran ng kasalanan, kasama na yung unang kamatayan natin. Pero yung ultimate, yung sukdulang kabayaran ng kasalanan na kamatayan, ito, mga kapatid, sa ika-4 na punto natin, yung kamatayan na parusa sa mga kasalanan ay ang ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy, sa araw ng paghuhukom. Ito yung sabi rito, na-discuss din natin ito noong nakaraan. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. So, diyan papunta ang tao eh. Ang mga mapupunta dyan, yung mga hindi maliligtas nga, apoy na yan, mga kapatid. Sabi nga sa 2015, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Paano ba masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Manampalataya ka kay Kristo. Mamaya, elaborate pa natin yan, mga kapatid. No? So, yun mga kapatid. No? Sa point number 4, point number 5, ang sabi rito, ang kaparusahan sa ikalawang kamatayan, isang walang hanggang paghihirap at pagdurusa. Inuulit-ulit natin ito, hindi para takutin ang tao o kundi para matanim sa isipan natin. Huwag natin kakalimutan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Mahirap doon, mga kapatid. Sabi niya sa 14:11, diyan sa dagat-dagatang apoyan, sa lawa ng apoyan. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakilanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga. Ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. So, hindi lang, alam natin, sinulat niya para warningan yung mga sasamba sa future, sa halimaw, sa 666, yung halimaw dyan, at sa kanyang larawan, at saka yung magpapatatak ng tatak ng 666. Para doon yan, kaya sinulat niya, warning. Pero ang kinukuha natin dito, yung magiging kalagayan sa lawa ng apoy. Sa lawa ng apoy yan eh. Yung 14:11 eh.
na mag-aalab yung apoy ro, magpakailanman, araw at gabi, maghihirap ng walang pahinga. So, walang kapahingahan doon, mga kapatid. Kaya kung dito namumroblema ka, kapag ikaw ay napunta ron, mas malaki ang problema. Di ba? Kaya kailangan natin ng kaligtasan. At ang point number 6 natin, kung ikaw ba'y nabuhay sa kasalanan, yun ang tanong kanina. Kung nabuhay ka sa kasalanan, sa buong buhay mo, may pag-asa ka pa ba? Meron pa pag-asa. Dahil yung number 6 na sagot natin, si Kristo ay namatay nung tayo mga makasalanan pa. Namatay nga si Kristo para sa kasalanan, kaya may pag-asa ka pa kahit nabuhay ka sa kasalanan. Sabi rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi namatay si Kristo sa atin nung tayo'y nakawala na sa kasalanan. Hindi naman tayo makakawala sa kasalanan kung hindi dahil kay Kristo. Kaya si Kristo ay namatay para tayo maalis dyan. Kaya namatay si Kristo ay para sa mga makasalanan. Para sa ating lahat yan. Lahat tayo makasalanan. Kung wala tayong kasalanan, hindi natin kailangan si Kristo. Wala namang ganun tao na walang kasalanan. Kaya lahat kailangan si Kristo. Kaya masasabi natin, may pag-asa pa ba ang tao kung sa buong buhay niya ay nabuhay siya sa kasalanan? Yes, may pag-asa pa. Lahat tayo, kahit ngayon nananampalataya na tayo, lahat tayo dumaan sa ganyan. Na tayo nabuhay sa kasalanan. Buong buhay natin, bago natin makilala ang ating Panginoon sa Kristo. At kung ngayon ay kilala mo ang Panginoon sa Kristo, nagkakasala ka, sabi sa ibang mga talata ng Biblia, ay humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Meron tayong tagapamagitan, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, meron tayong pag-asa. Dahil hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya lang, dapat natin malaman ng tao na ang pag-aasikaso tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ay ngayon. Ngayon na, hindi bukas. Dahil nga na rin doon sa nabasa natin kanina. Hindi natin alam ang future Sabi nung binasa natin kanina, balikan natin. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Yan yung portion na binasa natin sa 2 Korinto 6:2 kanina. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya nga, habang may buhay tayo ngayon, meron tayong pag-asa. So nakita natin mga kapatid, na lahat ng mga tao ay naging masama ang kalagayan sa harapan ng Diyos nang dahil sa kasalanan. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa lahat, ipinadala niya ang Panginoon Kristo para ang tao ay matubos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Ang tanong mga kapatid, paano tayo makakasama sa pagtubos na ginawa ni Kristo? Paano tayo ngayon maliligtas sa masamang kalagayan natin? Paano tayo makakasama sa panibagong pag-asa na ipinagkakaloob ng Diyos para sa lahat ng mga tao? Ito. Kaya, ang bahaging ito ay sasagutin natin ang tanong na paano tayo ngayon maliligtas sa masamang kalagayan natin sa harap ng Diyos? O, alam natin to. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo to. Number 1, hindi yung pag-anib ito sa organisasyon, kundi manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Napakarami mga talata ng Biblia na ituturo na tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraan upang ang tao ay mapatawad sa mga kasalanan at maligtas at magkaroon ng walang hanggang buhay. Doon pa lang sa ginamit natin talata kanina, sa Roma 6:3, sabi ko sa inyo, babalikan natin. Sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Libreng kaloob ng Diyos yan. Libreng kaloob ng Diyos. Buhay, nilibre ng Diyos yan dahil hindi naman natin kayang bayaran yan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga ginawa natin. Naligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagkaroon na katuparan yan dahil kay Kristo na ating Panginoon. Pero paano tayo uugnay dyan sa ginawa ni Kristo? Siya sabi natin, manampalataya
sa Panginoong Jesus. Kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, yung pananampalataya mahalaga yan. Pero paano naman, hindi lang salita yung pananampalataya. Hindi sapat na sasabihin lamang ng isang tao na siya'y nananampalataya kay Kristo. Palagi natin dinidiin to kasi ito yung issue talaga rin eh. Hindi yung manampalataya ka lang, salita. Dapat alam natin yung tunay na kahulugan ng salitang nananampalataya kay Jesus. Ano ba yung tunay na kahulugan na nananampalataya kay Jesus? Yan yung pananampalataya kay Kristo ay ang pakikinig at pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi salita lang. No? May pagkilos din, di ba? Pero hindi ka kikilos para maligtas, kundi kaya ka kikilos, bunga yun ng iyong pananampalataya. Yung paniniwala mo kay Kristo, yun ang nagtutulak sa iyo para kumilos. Kasi kung walang pananampalataya, kilos lang, walang kwenta yung kilos. Sana naiintindihan natin yan, no? Yung iba, pinagtatalunan pa yan, eh. Pinagtatalunan pa kung kailangan ba ng gawa para maligtas? Hindi natin kailangan ng gawa para maligtas. Yung gawa, umuusbong yan kapag ikaw ay nananampalataya. Dahil nananampalataya, mga kapatid, talagang nakikinig at tumutupad ng kanyang mga salita. At number 2, nagsisisi sa mga kasalanan. Nagbabago ng direksyon ng kanyang buhay at ito ay inaayon niya yung kanyang buhay sa mga itinuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo yung katotohanan ng yan, mga kapatid, may ilalagom natin sa sunod-sunod na talata na isinulat ni Pablo kay Tito. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo yung issue rito, yung pananampalataya kay Kristo. Merong aksyon yan. Nagbuhubunga yan ng pagkilos sa taong nananampalataya. May resulta yan. Pag walang resulta, ibig sabihin hindi ka nananampalataya. Ganun lang lumalabas yan. Sinasabi mo na nananampalataya ka. Tingnan nyo, pag-aralan natin mabuti to. Yung lineup na to. Ito yung tunay ng mga sumasampalataya, tunay na mga tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Tingnan nyo, biyaya ng kaligtasan, tinatalakay ni Pablo rito. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So tungkol to sa biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Paano yan? Ano ba ang nagiging epekto at dapat na maging epekto niyan sa tao? Ano ba yung ginagawa ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao? Alam natin biyaya dyan, mga kapatid, sa pamamagitan niya ng pananampalataya kay Kristo. Yan yung inalok yan at ipatuloy na inaalok sa lahat ng mga tao. Kaya sabi niya, for the grace of God, yan yung salvation by faith kay Christ. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Has appeared to all men. Ibig sabihin, inalok yan sa lahat ng mga tao. Pinakilala, pinangaral yan sa mga tao. Sa all men pa. All men pa, no? Ano yung tinuturo niyan? Sumunod na talata, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa. Ibig sabihin, yung biyayang yon na sinasabi sa talata kanina, na lumitaw, pinakilala sa mga tao, itinuturo niyan, biyaya ng Diyos. Itinuturo niyan na itakwil natin ang kasamaan at makamundong pagnanasa. So yung mga nakatanggap ng biyaya ay naaralan yan para maitakwil nila yung kasamaan at mga makamundong pagnanasa. Ibig sabihin, mayroong pagbabago na magaganap sa kanya. Itatakwil niya eh. Itatakwil niya yung kasamaan eh. Tatakwil niya yung mga makamundong pagnanasa. Bakit? Tinanggap niya yung biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Nakita niya, no? At hindi lamang yan. At dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid, at banal sa kasalukuyang panahon. Nakita niyo, no? Yan talatang yan. Malaman eh. Tungkol sa pagbabagong buhay natin. Tungkol sa pag-iwas natin sa buhay ng makasalanan. Na tayo maging matino. Ano yung matino? We should live soberly. Soberly, mga kapatid, sa Greek word yan, yung hindi ka lasing. Hindi naman paglalasing na, ibig sabihin matino ka hindi ka lasing. So literal man na lasing ka o hindi.
o yung spiritual na lasing ka, o walang tino ang pag-iisip mo. Dapat wala tayo sa ganun. Matuwid, righteous living yan. Namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos at banal, godly in the present age. So nakita nyo, yan ang itinuturo ng kaligtasan na tinanggap natin. Kaya ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay natuturuan. Paano ka matuturuan kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi naman automatic na darating sa iya na magic. Hindi. Susunod ka. Ito pa sabi. Tingnan nyo. Yan ang gagawin natin habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Continuation lang yan, sinasabi rito, di ba? Na yung gospel, tinuturuan tayo ng ganyan, ayan ang gagawin natin habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, ano yung dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo? Makita nyo, singit ko lang to, si Jesucristo, tinawag na dakilang Diyos yan at tagapagligtas. O nakita nyo, si Kristo yung Diyos din. Bagamat hindi siya yung Ama. Di ba? Nasingit ko lang yan. Dahil yung iba nagtuturo, tao lang daw siya. Yeah, isa sa mga talata na nagtuturo na si Kristo yung Diyos. Pero kinukuha natin dito na habang hinihintay natin na mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Habang hinihintay daw natin yan, yung mapalad na pag-asa, yung pala yung pag-asa natin. Yung pagpapakita ng ating Panginoon Jesucristo. Habang hinihintay natin yun, ginagawa natin yung itinuro sa atin ng biyaya ng Diyos. Ano itinuro sa atin? Kanina nasa verse 12, yung mamuhay tayo na matuwid, banal. Di ba? Ayan, dapat ginagawa natin yan. Namuhay na may katinuan, matuwid, banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa. Makita niya, no? At sumunod na talata pa, ito pa sabi ni Apostol Pablo, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin. Ibig sabihin si Kristo, binigay niya kanyang sarili para sa atin, kaya siya namatay para sa atin. Bakit siya namatay para sa atin? Upang tayo'y matubos niyan sa lahat ng mga kasamaan. Yun ang dahilan Kaya namatay si Kristo sa krus, hindi para umasenso ka sa negosyo mo o sa buhay nito. Kaya namatay si Kristo sa krus para matubos tayo sa lahat ng mga kasamaan natin. Ibig sabihin, para wag na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Malaya tayo sa kasalanan. Hindi na tayo mapaalipin pa. Matubos Inalis na tayo sa kasamaan. At ano pa? At pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya. Ang sambayan ng pag-aari niya, yan nga, yung mga mananampalataya kay Kristo, special people yan na pag-aari ng Panginoon Kristo, pag-aari ng Diyos. At nais niya, sabi nito, pakalinisin para sa kanyang sarili. Yan ang purpose kaya namatay si Kristo sa krus para linisin tayo sa ating mga pamumuhay sa harap ng Diyos para maging karapat dapat tayo na, ito pa isa, na masigasig sa mabubuting gawa. Kapag sinabing masigasig sa mabubuting gawa, ay hindi ka malamig, hindi ka tinatamad, hindi ka inaantok sa paggawa ng mabuti, kundi bagkus ay masipag ka. Ay, na-enjoy mo ang mabubuting pagkilos na nais ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, talagang masigasig kang sumusunod sa salita ng Diyos. Aktibo ka, aktibo. Masigasig, zealous, sabi sa English. So yan po mga kapatid, ang katunayan, kaya sabi natin, buod yan nung ang pananampalataya kay Kristo ay ang pakikinig at pagsunod sa kanyang mga utos. Yan yung pananampalataya. So yan po mga kapatid, para sa ating aral na mensahe naman, tingnan natin, bago tayo matapos, balikan natin yung ating main verse. Ipinakikita rito na habang nabubuhay tayo, ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kahit sabihin mo, nagkakasala ka, meron naman tayong tagapamagitan meron naman pwede tayo magbalik loob palagi sa Panginoon Diyos. Dahil may buhay pa tayo. Meron pa tayong pagkakataon na magbago. Katunayan yan umabot pa tayo sa ganitong pag-uusap. Anong oras na? Ika nga, umabot pa tayo sa ganitong panahon. Anong panahon na? Anong panahon na? Tinatanong mo pa kung bakit, kung meron kang pag-asa. May pag-asa ka.
Dahil inaalam mo nga eh. So nakita niyo mga kapatid. So huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag mong sasabihin palagi na wala ka ng pag-asa. Habang sinasabi mo na wala ka ng pag-asa, parang hindi ka sumasampalataya sa Diyos niyan eh. Dahil hindi ka naniniwala eh. Sinabi na nga rito eh. Habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Tapos pinipilit mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa, kaya iba nagpapakamatay na. Eh hindi kasi naniniwala sa salita ng Diyos. Ang linaw naman eh, di ba? May pag-asa pa. Kaya, halimutan na natin kung may pag-asa ka, wala. Isa lang ang sagot dyan, may pag-asa ka. Dahil buhay ka pa. Habang nabubuhay ang tao, hindi dapat mawala ng pag-asa. At tungkol sa pag-asa, pag-asa na pinagkaloob sa atin ng Diyos, yan ang pangunahing sangkap ng biyaya ng ating pananampalataya kay Kristo. Alam niyo ba yung pag-asa natin talagang eto mga kapatid, ang buhay na pag-asa na sinasabi ng Biblia, yung pag-asa natin. Hindi tungkol dito yan sa lupa. Hindi tungkol sa mga material na bagay yan. Ito yung sinasabi sa 1 Pedro 1:3 hanggang 5 sa ang bagong Biblia. No? Ang sabi rito sa 1 Pedro 1:3 hanggang 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y nananawagan. Si Pedro na purihin natin ang Ama, ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Ibig sabihin, yan ang karakteristik ng Diyos Merciful God. Dahil sa kanyang abundant mercy. Malaking kahabagan. Napakalawak ng kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin ng kahabagan talagang nais ng Diyos na maligtas tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kaya habagang in-exercise niya sa atin. Hindi justice, hindi hustisya. Kasi kung hustisya, talagang mamamatay tayo sa dagat-tagatapoy. Kundi dahil pag-ibig, dahil sa pag-ibig ng Diyos, naawa siya sa atin, nahabag siya sa atin. O pasalamatan daw natin, purihin natin ng Diyos daw. Dahil Diyos sa ganyan. O dahil sa kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. So nakita nyo, no? Panibagong kapanganakan to. Ikalawang kapanganakan natin to. Isang spiritual na kapanganakan yan, hindi naman literal. Meron na tayong panibagong buhay dahil sa ating pagsampalataya kay Kristo. At tayo ngayon ay mga itinuring na mga anak ng Diyos. At tayo ngayon ay merong buhay na pag-asa. Pag sinabing buhay na pag-asa, natural, hindi patay. Nagtuturo sa atin yan na totoong-totoo, nag-i-exist, umiiral ang ating pag-asa. Yung pag-asa tungkol sa future yan. Bagamat tungkol sa future yan, totoong-totoo na umiiral yan. Nakahanda na yan, mga kapatid. Tingnan nyo. Paano umiral yan? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kaya muling nabuhay si Kristo sa mga patay. Nakita nyo, spiritual na spiritual to. Yung dahilan ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na niya, pagkabuhay na magulo niya, spiritual, hindi material. Kaya kalimutan niyo yung prosperity gospel. No? Sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Yung muling pagkabuhay ni Hesukristo, yan ang pundasyon ng ating buhay na pag-asa. Yan ang kumpirmasyon na meron nga tayong buhay na pag-asa sapagkat si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya talagang hindi tayo mawawala ng pag-asa. Napaganda pa nga yung pag-asa natin sa future, buhay na pag-asa. Dahil patungo yan, hindi dito sa lupa. Tungo sa isang manang hindi nasisira yan. Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Isipin nyo, tagapagmana tayo lahat. Tagapagmana ng kayamanan dito, hindi. Tungo sa manang hindi nasisira. Mga kayamanan dito nasisira Walang dungis, hindi nadudumihan yan. Puro-puro yan. Talagang undefiled. Malinis na malinis yan. Hindi kumukupas, hindi naglala. Eternal yan, mga kapatid. Nasaan yan? Na inilaan sa langit para sa inyo. Sa langit. Hindi dito sa lupa. So nakita niya, no? Tuloy pa natin. Tingnan nyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. Lahat yung sinabi na yun. Kasama yung mga tao rito, yung mga mananampalataya. Dahil sabi rito sa English, tingnan nyo. Who are kept by the power of God. Yung mga kapatid na tinutukoy rito. Yung mga mananampalataya kay Kristo, tinutukoy rito na who are kept
by the power of God. Ito yung nagpapakita na iniingatan tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Hindi yung pananampalataya natin na may kapangyarihan, kundi ang Diyos ang may kapangyarihan dito. No? Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kaugnayan doon, di ba? Doon sa kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Dahil nananampalataya tayo. Nananampalataya tayo para maligtas tayo. Di ba? Through faith for salvation. Yun ang dahilan kung bakit tayo nananampalataya kay Kristo para tayo maligtas. At yan iniingatan tayo sa pananampalatayan. Sa pananampalatayang yan. Para nang sa ganon huwag tayo mawala. At sabi pa rito, na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Ano yung nakahandang ipahayag sa huling panahon? Yung pananampalataya para sa kaligtasan, yung salvation natin. Yung 100% salvation natin, nakasama doon ang lahat ng mamanahin natin. Nakahandang ipahayag yan sa huling panahon. Ano yung huling panahon? Pag natapos na yung kasaysayan ng mundo, pag dumating na ang Panginoon Kristo, nagkaroon na ng, lalo na pag nagkaroon na ng paghuhukom. So yung mga kapatid, nakita natin sa lesson natin ngayon, na tayo, sino man kayo mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo ngayon, tungkol sa kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos, wag na wag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Wag mong isusuko yung pag-asa mo dahil lamang sa iniisip mo na ikaw ay makasalanan. Para sa mga makasalanan nga namatay si Kristo. Magtiwala ka lang sa salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Habang may buhay, may pag-asa. Kung namuhay ka man sa pagkakasala, ay meron pang pag-asang magbago. Dahil buhay ka pa At iniisip mo na mali ang naging buhay mo, may pag-asa ka pa rin. Kailangan lang tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Makinig ka ng salita ng Diyos. Tuparin mo yung mga napapakinggan mo. Pag hindi mo tinutupad ang mga napapakinggan mo, mawawala ka ng pag-asa. Hindi ka lalago Tuon lang ang pag-iisip, ituon lang ang pag-iisip doon sa mga pangako ng Diyos. Yan, pangako din ng Diyos yan. Habang may buhay, may pag-asa. So yung mga kapatid, sana napagbulay-bulay natin yan. Huwag tayo aabot Parang isang kasalanan yan Hindi lang tanggalin natin salitang parang. Isang kasalanan yan, mga kapatid. Yung sasabihin mo na wala ka ng pag-asa. Nandiyan ang Diyos Nandiyan ang Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon para makapagbalik loob sa Kanya. Hanggang dyan mga kapatid, naway ang ating aralin ito ay nakatulong sa atin para patuloy tayong huwag mawala ng pag-asa, kundi patuloy tayong lumago sa ating personal na relasyon sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.